Dominant Protector. Credit to the author. 1501-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nasa gitna ng standoff ang dalawang team, at bigla na lang lumapit ang lalaking ito at nagsalita na parang pag-aari niya ang lugar kahit naiintindihan nila, labis na ikinadismaya, nang makita nila si Natoy doon. Alam na alam nila kung sino si Natoy, pagkatapos ng lahat, at hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding panghihinayang. Kung susuko lang sila sa halamang ito at magmo-move on, hindi na nila makakaharap si Natoy sa simula pa lang. Mahusay na ngayon, hindi lamang mawawala sa kanila ang damong ito, mawawala rin sa kanila ang lahat ng iba pang nakolekta nila. Ano? Gusto nyo ba? Tanong ng isa sa mga practitioner na may bahid ng pag-asa. Nagdarasal siya na dumaan lang ang team ni Natoy, o nababantayan lang nila ang partikular na halamang ito. Kung gayon, ligtas sila. Ano sa palagay mo? Ibigay mo ang lahat ng iyong mga halamang gamot ng maayos at hahayaan ka ni Great Natoy na mabuhay. O kung hindi, alam mo na kung ano ang nangyari sa Terence Ford na iyon, hindi ba? Kung sa tingin mo ay makakabangon ka mula sa pagsuso ng tuyo ni Natoy pagkatapos ay pumunta ka. Nanunuya si Mitoy. So kukunin mo na lang ang mga gamit namin. Ang isa pang late phase peak practitioner ay ayaw na lang silang paalisan, siya ang pinakamalakas dito, kung tutuusin, mas malakas pa kay Natoy, bakit kailangan pa niyang ibigay ang mga gamit niya? Just taking it? What a joke? You didn't hear the rules. We're allowed to just take the stuff from other teams in this test. Bingi ka ba o may amnesia ka? Malamig na ngumiti si Mitoy, ayaw ninyong ibigay sa amin ang mga gamit ninyo. Matalino. Ang late phase peak na si Mystic ay malamig din na nanunuya, at ipinadala ang kanyang practitioner's arts, nagpadala ng isang kamao sa Natoy mula sa di kalayuan, patayin muna ang pinuno, hahawakan ko si Natoy, kayong lahat, pilayin ang iba sa kanila pagdating ng pagkakataon. Kung hindi, mawawala ang lahat ng puntos natin sa kanila. Sa mga mata ng late phase peak practitioner na ito, talagang ayaw niyang ibigay lang sa kanya ang kabuuan ng kanyang kayamanan. Kung kikilos siya ngayon, malamang na lahat ay sasama at makikipagkampi sa kanya. Ngunit, ang Mystic late phase peak na ito ay talagang minamaliit ang lakas ng loob ng lahat dito. Naisip niya na, kahit na ang ibang koponan ay maaaring hindi tumulong sa kanila, hindi bababa sa kanyang sariling koponan ang gumawa ng isang hakbang. Ito ay para sa kanilang kapakinabangan, pagkatapos ng lahat. Ngunit ang dalawa niyang kasamahan ay walang nagawa, lalo pa ang kabilang koponan. Ang kanyang dalawang miyembro ng koponan ay sumama sa kanya para sa pagsusulit sa huling minuto, at hindi man lang sila nagkaroon ng maayos na relasyon sa kanya, kasama lang nila siya para kumita. Ang mga iniisip ng lahat ay simple, at ang pakikipaglaban sa Natoy ay hindi isang makatwirang opsyon. Ang wasp engravings arts ng lalaki ay nagawang gawing lumpo ang kalaban, walang sino man ang magsasapanganib niyan. Dagdag pa, kahit nasaktan nila si Natoy, iyon na ba ang katapusan nito? Ang lalaki ay mula sa isang sinaunang sekta, ang Everyday and Everyday Sect. Ang pag-target ng isang kaaway na tulad nito ay mangangahulugan ng katapusan ng kanilang mga araw. Hihilahin pa nila ang kanilang mga pamilya sa ganito. Kaya walang gumawa ng anumang biglaang paggalaw, lahat sila ay gustong makita kung ano ang unang mangyayari. Kung kayang talunin ng Mystic late phase peak na ito si Natoy, natural na bubuo sila doon at tutulungan siya, kung hindi, ano ang silbi? Baka ibigay na rin sa kanya ang lahat. Kung wala ang kanilang mga puntos, maaari na lamang silang maghanap ng iba pang mga halamang gamot, kahit na hindi, maaari silang bumagsak sa pagsusulit. Kung mawawala ang lahat ng kanilang lakas, gayunpaman, iyon na ang katapusan ng kanilang buhay. Ngunit, iba ang late phase peak practitioner na iyon, siya ay napuno ng adrenaline, at itinapon ang sarili sa Natoy habang si Natoy ay iniunat lamang ang kanyang kamay upang salubungin siya, na sinusunod ang kanyang pag-atake. Sinimulan niya ang kanyang chrysanthemum wasp engravings arts at sinimulang sipsipin ang chi ng practitoiner sa kanyang sarili. Nanlamig ang mukha ng practitioner, narinig na niya ito noon pa, ngunit ngayon lang niya naranasan ito ng direkta niya na pagtanto ang mga kakilakilabot nito.
Noong nakaraan, naririnig lang niya ang mga usap-usapan tungkol sa nakakatakot na natoy na isip niya na kahit na kumuha siya ng lakas ng isang tao, maaari niyang ihinto ang pag-channel ng kanyang sining. Paano niya sisipsipin ang anumang bagay sa kanya noon? Nakita rin niya si Terence Ford kahapon, hindi man lang siya nawala ng lakas, at nakalusot pa. Ipinagpalagay niya noon na ang nakakatakot na lakas ng natoy ay isa lamang alingawngaw, ang lalaki ay hindi ganoon kalakas. Ngunit ngayon lang niya napagtanto ang kanyang pagkakamali at napakalaking pagkakamali iyon. Tumigil siya sa pag-channel ng kanyang mga sining, ngunit patuloy pa rin ang pag-agos ng chi sa loob ng kanyang katawan, hindi na niya ito mapigilan. At hindi niya maalis ang kamao niya. Naunawaan niya na lahat ng chismis ay totoo, hindi naman ito gawa-gawa, at dahil puno ng panghihinayang ang kanyang puso, namumuo na rin ang kanyang galit, walang ginagawa ang kanyang mga kasama. Ano ang ginagawa mo? Gumawa ng isang bagay. Nawawala ang lahat ng aking chi. Galit na tumili ang Mythic Late Phase Peak Practitioner. Nagkatinginan lang ang mga miyembro, walang nang ahas na gumawa ng hakbang laban doon. Anong biro, kung kahit isang Late 5 Peak na Mystic ay hindi sapat upang mahawakan ang natoy, anong pagkakataon ang mayroon sila? Ano, gusto ninyong tumulong? Oo naman, halika, sisipsipin ko kayong lahat na tuyo, malamig na ngumiti si Natoy. Imposible, hindi ako naniniwala dyan, dalawa lang ang braso mo, ilang tao pa ba ang maa-absorb mo ng sabay-sabay? Malinaw na gustong patunayan ng practitioner sa kanyang mga kasamahan sa koponan na nagsisinungaling si Natoy, pinaputok ang kanyang kaliwang kamao at kanang binti. Ngunit sa sumunod na sandali, ang lahat ng kanyang mga paa ay dumaikit sa Natoy, at hindi niya magawang ilipat ang mga ito. Ang kanyang chi ay umaalis sa kanyang katawan sa mas mabilis na bilis. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nakatayo doon, mas tahimik kaysa sa mga ito bago ang eksena. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng aming kayamanan. Ang pinakamahina, ang unang bahagi ng Mystic, ay halos naiihi ang sarili sa puntong ito, mabilis niyang inilabas ang lahat at ibinuhos ito sa lupa. Upang patunayan na siya ay walang laman, kinuha niya ang kanyang electronic card para ipakita sa kanya ang walang laman na numero. Kayo. Tumango si Mitoy, nasiyahan, hindi masamang bata, hindi ka tanga. Sa pangunguna ng mahinang practitioner, inilabas ng lahat ang kanilang mga gamit, na mabilis na nakolekta ng masayang duo na sina Mitoy at Batoy. Siyempre, binigay nila ang lahat kay Natoy, hindi sila nang ahas na kumuha ng higit pa sa dapat nilang gawin. 1502. Ha. Sa kabilang banda, si Natoy ay tumatawa sa tuwa habang tinutulak niya ang Mystic Late 5 Peak Practitioner na nawala ng buong lakas. Normal na lalaki na siya ngayon, maraming salamat, pinatamaan mo ako sa pader ng Mystic Late Phase Peak. Kakabreak ko lang, tapos ngayon papasok na naman ako. Ha. Dahil ang chi ay kinuha sa iba, kailangan itong dumaan sa conversion bago ito magamit ng Natoy. Ito ay dahil sa maraming iba't ibang uri ng enerhiya, at ang conversion ay hindi maiiwasang mawala ang ilan sa mga ito sa panahon ng proseso. Sa iba't ibang antas ng kadalisayan ng chi, mayroon ding iba't ibang antas ng pagkawala. Ang chi na natanggap niya mula kay Terence ay napakadalisay, at kaya biglang sumipot si Natoy mula sa mid-phase peak hanggang sa late phase na nakaharap sa late phase peak na Mystic, gayunpaman, ay iba. Maaaring mas malakas siya kaysa kay Terence, ngunit ang kanyang chi ay hindi kasing dalisay. Dahil dito, matapos itong i-absorb sa kanyang katawan, ang bisa ng chi na ito ay hindi masyadong mataas, hindi ito masyadong nakinabang sa kanya. Kung bakit siya mag-aangkin ng paglusob sa lalong madaling panahon. Para lang mabigla niya ang lahat ng naroon. Ang practitioner na sinipsip ng tuyo ay itinapon palayo matapos itulak ni Natoy, lumapag na may kalabog sa lupa, baka sa kanyang mukha ang matinding panghihinayang. Gayunpaman, huli na para doon. Matapos kunin ang pagnakawan, umalis si Natoy kasama sina Mitoy at Batoy na wala na ng halaga ang mga tao, at oras na para maghanap ng ibang biktima. Paumanhin, wala kami sa posisyon para tulungan ka noon. Humingi ng tawad sa kanya ang mga kasamahan ng Pyle at ang unang bahagi ng Mystic mula sa kabilang koponan. Noon, nakita namin kung paano nilabanan ni Natoy si Terence Ford, alam namin na hindi kami magkakaroon ng pagkakataon. At gusto ka naming pigilan, ngunit huli na. Ayos lang.
Lahat ng ito ay dahil minadali ko ang mga bagay-bagay, minamaliit si Natoy. Hindi ko masisisi ang sinuman para dito. Napangiti ng mapait ang Pylay, walang sinisisi sa kanila. Ito ay ang kanyang sariling kapabayaan at kawalang ingat. Let's go, we'll keep on looking for treasures. Don't worry. As long as we have it, bibigyan ka rin namin ng share. Medyo masama ang pakiramdam ng lahat sa nangyari, at wala na silang natitira sa kanila, kaya wala nang dahilan para makipag-away pa. Maaari ring makipagtulungan at maghanap ng mga bagong halamang gamot. Pinutol ni Kitty ang snow herb at inilagay ito sa kanyang pouch. Ang electronic card ay nag-beep ng 2 beses, at ang mga numero ay mabilis na tumaas. Sa isang iglap, nalampasan nito ang 100, 200. 300. Hindi ito tumitigil. Nanlaki ang mga mata ni Kitty, talagang naka-jackpot siya sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng malaking kayamanan. Ang snow herb na ito ay higit pa sa 100 puntos. 500. 600. 1,000. 1,005. Sa wakas, huminto ang mga numero sa 1,005, ibig sabihin, ang damong ito ay nagbigay kay Kitty ng buong 1,000 puntos. Ito ay 1,000 puntos. Ilang normal na halamang gamot at kayamanan ang kailangan niyang ipunan para makuha ito. Ang 800 damo mula kanina ay 5 puntos lang. Isa pa, halos kalahating araw pa lang ang pagsubok, ito talaga ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Naniniwala siya na hanggat ang kanyang swerte mula ngayon ay hindi gaanong bumababa, at pinapayagan siyang makahanap ng ilang mga normal na halamang gamot dito at doon, ang pagpasa sa pagsusulit ay hindi magiging isang problema. Ito ay mahusay. Naramdaman ni Kitty na hindi na ganoon kalaki ang mga sugat sa kanyang binti at braso. Siya ay puno ng determinasyon. Ano ang napakahusay, babae? Isang biglaang nanunuya, malamig na boses ang nagmula sa likod ni Kitty. Sino ta? Walang kamalay-malay na lumingon si Kitty para makita ang 3 tao, ang mga taong pinakaayaw niyang makilala. Mitoy, Batoy, at Natoy. Sa daan patungo sa bayan, sinubukan pa nga siyang hampasin ng Mitoy na ito siya ang may pinakamasamang unang impresyon sa kanya, ngunit alam niyang hindi siya kasing lakas ng mga ito. Papatayin na sana niya ang 3 tulisan kung siya nga. Well, ang Natoy mo bro. At ang mahusay mong Natoy. Biglang naalala ni Mitoy na nandoon din si Natoy. Ano ang pinaplano mo? Hindi malay na tanong ni Kitty. Akala mo ba medyo cool ka kanina, hindi ba? Hindi mo kami pinapansin, tama. Ipapakita namin sa iyo kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo iyon. Mapait na ngumiti si Mitoy, dito, mundo ko at paglalaroan kita hanggang mamatay ka. Ngunit, pagkatapos sabihin ito, napagtanto ni Mitoy na si Kitty ay napuno ng sariwang dugo sa kanyang katawan, at ang kanyang binti ay pantay na. Nakakakilabot na tanawin. Isang disappointed na buntong hininga ang ibinigay niya. Nagpaplano pa rin siyang makipagkulitin kay Kitty sa panahon ng pagsusulit, ngunit isang tingin sa kanya. Nawala na siya ng interes. Sinong gustong makipagkulitin sa isang taong nababalutan ng dugo? Damn, anong ginawa mo? Pula ka sa dugo. Iritadong sabi ni Mitoy. Wala sa iyong negosyo. Sabi ni Kitty na may alertong tingin. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte ibigay sa amin ang iyong pagnakawan at papakawalan ka ng dakilang Natoy. Kung hindi, patay ka na. Naiinip na sabi ni Mitoy. Sa anong karapatan? Hindi sinasadyang hinawakan ni Kitty ang kanyang bag, ito ay isang bagay na pinagdaanan niya ng matinding paakit upang makuha. Siyempre hindi niya basta-basta ibibigay, imposible. Sa anong karapatan? Kung ayaw mong mamatay ay ibigay mo. Bulalas ni Mitoy. Sa iyong panaginip. Malakas na sagot ni Kitty bago tinawag ang kanyang chinggang na umalis dito. Ngunit, nakalimutan ni Kitty na ang kanyang binti ay nasugatan na, siyempre malaki ang epekto nito sa kanyang chinggang. Bahagya siyang nakagawa ng ilang hakbang bago halos madapa sa sakit. Ngunit, habang hindi mabagal ang kanyang pagsisimula, may mas mabilis pa. Sa isang iglap, si Natoy ay nakatayo ng medyo malayo kay Kitty, ang kanyang bilis ay napakabilis. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Natoy ang alinman sa kanyang mga kakayahan maliban sa kanyang wasp engravings arts. Siya siyempre ay may higit pang kung fu sa ilalim ng kanyang sinturon mula sa chrysanthemum text.
Kaya lang hindi niya kailangang gamitin ang karamihan sa mga normal na sitwasyon. Ang iba pang mga kakayahan ay hindi kasing pakinabang ng wasp engravings dahil maaari din itong i-convert ang chi ng ibang tao sa kanyang sarili. Ito ay karaniwang isang trump card para sa pagsasanay. Siyempre, gayunpaman, si Natoy ay hindi basta-basta pupunta at sisipsipin ang lakas ng sinuman siya ang magiging pampublikong kaaway ng iba pang sinaunang sekta noon. Maaaring hindi kayang sirain ng ibang tao ang everyday and everyday sect, ngunit hindi magiging ganoon kahirap ang pagsira sa Natoy. 1503. Kung tutuusin, sobra-sobra talaga ang kanyang kakayahan kung sisipsipin lang niya ang lakas ng sinumang nakilala niya, paano pa kaya ang ibang mga tao na mabubuhay? At kaya, upang maiwasan ang mga taong nakikipagtulungan laban sa kanya, ginamit lamang niya ang kakayahan sa kanyang mga kaaway, at iyon lang. Tulad nitong si Kitty ngayon. Tumatakbo lang siya at hindi lumalaban, kaya natural na hindi gagamitin ni Natoy ang kanyang kakayahan dito. Kung masyado siyang nag-spam ng trump card na ganito, magsisimulang magseselos ang mga tao, at magdudulot lang iyon ng gulo. Bagamat siya ay maaaring isang walang talo na halimaw sa Mystic World, hindi ito pareho kung makakatagpo siya ng mga manlalaban sa klase ng Earth. Maaari niyang ipagsapalaran ang ilang pinsala kung ito ay isang early phase Earth class, ngunit ang early phase peak ay higit pa sa kanyang mga kakayahan. At kaya, habang siya ay talagang mayabang, siya ay hindi pabaya. Dagdag pa, ang bilis ng kanyang pagsasanay ay hindi ang layunin dito, gusto lang niyang makapasok sa unang yugto ng sining ng chrysanthemum, at makapasok sa ikalawang yugto. Ito ang dahilan kung bakit siya sumali sa pagsubok. Naghahanap siya ng pagkakataong makalusot. Ang isang simpleng pagtaas ng antas ng lakas ay hindi mahalaga sa kanya dahil hanggat siya ay pumasok sa ikalawang yugto ng sining ng chrysanthemum, natural na bubuti ang kanyang lakas. Sa ngayon, siya ay nasa kumpletong unang yugto ng sining, isang hakbang na lang mula sa ikalawang yugto. Gayunpaman, hindi pa rin niya mabuksan ang Jade Box ng ikalawang yugto ng sining kahit na nasa ganap na antas ng pagkumpleto ng una. May isang bagay doon na hindi pa niya maintindihan. Naalala niya ang pagbukas ng kahon ng unang yugto noon, hindi ito gaanong kinailangan. Isa pa siyang normal na tao noon, ngunit ngayon ay hindi pa rin niya mabuksan ang pangalawang kahon sa buong lakas ng kanyang practitioner. Sa tingin mo makakatakas ka lang sa dakilang Natoy. Sino sa tingin mo ako? Malamig na tiningnan ni Natoy si Kitty, hindi ako mahilig mag-harvest sa mga babae, kaya ibigay mo sa akin ang pagnakawan mo at hahayaan kitang umalis. Huwag mo akong pilitin. Hindi. Kinagat ni Kitty ang kanyang labi habang sinusumpa si Natoy sa kanyang puso, na tinatawag itong tog. Bakit ba naging kalokohan ang lalaking ito? Humanap ka ng sarili mong kayamanan. Ngunit, habang kadalasang makakatakbo si Kitty kung hindi niya mapanalunan ang laban, iba ito. Ang kanyang tsinggong ay ipinamana ng kanyang pamilya, pagkatapos ng lahat, at hindi ito biro, ito ay isang bagay na sinaliksik at isinagawa pagkatapos ng henerasyon at henerasyon. Pero ngayon, hindi na siya makatakbo. Tumugon si Natoy sa pamamagitan ng paglipat sa tabi ni Kitty, iniabot ang kanyang kamay at ang bag ng mga kayamanan ni Kitty ay nasa kanyang palad sa susunod na sandali, dahil babae ka, hahayaan kita at hindi ka gagawing lumpo. Ibalik mo. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Kitty, gusto niyang bawiin ito, ngunit walang paraan na makakalaban niya si Natoy. Si Natoy naman ay nakaalis na, at nakatayo sa kanyang orihinal na posisyon. Kamangha-mangha ka naman, mahusay Natoy. Hindi lamang ikaw ay may napakalakas na depensa, ang iyong tsinggong ay napakabilis din. Puri ni Mitoy. Hindi niya alam na higit pa sa wasp engravings arts ang alam ni Natoy, pero parang ibang level talaga ang mga tao mula sa mga sinaunang sekta. Ang sino mang mag-aakalang si Natoy ay isang one-trick pony ay nasa matinding panganib. Oo, hanggat sinubukan ng dakilang Natoy, walang makakapidyaw sa kanya. Sinubukan din ni ang kanyang makakaya. Ayos lang ako, mahinang sabi ni Natoy bago tumingin sa bag ni Kitty. Inilabas niya ang mga gamit, iniwan ang mga personal na gamit ng dalaga, hindi siya interesado doon. Sa katunayan, hindi siya interesado sa alinman sa mga bagay na iyon, isa siyang supernatural na nilalang. Dalawang kayamanan lang. Napakahirap. Kumunat ang noo ni Natoy, hindi inaasahan na dalawa lang ang kayamanan niya.
Hindi ba ito masyadong maliit? Medyo nabagabag si Kitty sa komentong iyon pagkatapos ay ibalik mo ito, bakit hindi mo? Malamig na tugon ni Kitty. Sa sumunod na sandali, pagkatapos ibalik ni Natoy ang dalawang gamit sa kanyang bag, nagulat siya nang ang score sa kanyang card ay nakakuha ng dagdag na 1,000 puntos. Mayroon lamang siyang halos 300 kanina at ito ay matapos magnakaw mula sa isang grupo ng mga koponan. 1,000 plus. Ano ang dalawang bagay na ito? Si Natoy ay hindi tumitingin ng mabuti noon, pinapasok lamang ang mga ito, inilabas niya ito at tiningnan ang damo ng nyebe. Anong sorpresa? 500 taon na Ganoderma. Ikaw ang mayamang babae, hindi ba? Paano mo nahanap ang isang bagay na ito, baliw, talagang minaliit kita. Salamat, bagaman sa 1,000 puntos na ito, siguradong mananalo ako sa unang lugar, tila. Congratulations, Great Natoy, congratulations. Tumalon sa papuri sina Mitoy at Batoy. Bagamat naiinggit sila, alam nilang ito ang bagay ni Natoy, wala silang pagkakataon. Haha, huwag kayong mag-alala, ang iba pang mga halamang gamot na makukuha natin ay sa inyo na lahat, mayroon na akong sapat na kayamanan. Natatawang sabi ni Natoy habang lumingon kay Kitty, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo, babae. Halos lumuwa si Kitty ng dugo dahil sa lungkot na nararamdaman niya, napakasaya ng mga lalaking ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, ito ay isang bagay na pinagdaanan niya ng matinding pakikipaglaban upang makuha, laban sa higanteng ahas na iyon. At kinuha lang ito ng mga taong ito. Itong mga masasamang tao. Lalong nalungkot at naasim si Kitty habang iniisip iyon, malapit na siyang mapunta sa unang pwesto na may hawak na snow orb na iyon, ngunit ngayon ay nagsisimula na naman itong muli. Dagdag pa, sa kanyang mga sugat. Paano siya kukuha ngayon ng iba pang mga kayamanan? Mga normal, marahil, ngunit paano ang mga may mga hayop na nagpoprotekta sa kanila? Hindi na pwede. Sabi mo may 500 taong snow Ganoderma. Seryoso. Si Terence ay nakakita ng maraming mahalagang sangkap noon, at nang marinig ang ulat ng baboy, siya mismo ay nabigla. Isang 500 taong snow orb na tulad niyan, hindi ito makakatulong kay Trixie, ngunit isa pa rin itong maalamat na kayamanan. Ito ay isang bagay na binanggit ni Lijo sa kanyang mga tala ng refiner, pagkatapos ng lahat, na nagsasabi na ang sangkap na ito ay maaaring lumikha ng maraming antas 4, antas 5 gamot at elixir. Napakahalaga nito. At kaya, ang bagay na ito ay maaaring makakuha sa kanila ng maraming puntos, ang pagpasa sa pagsusulit ay hindi na magiging mahirap. 1504. Poink. Ang baboy ay tumanggo ng may katiyakan, sinabi na hindi na kailangang pagdudahan ang mga pandaman nito. 500 taon na Ganoderma. Kung makukuha natin iyon ay nasa 800 puntos, 500 man lang. Sinabi ni Brian na may kaunting inggit at pagtataka, ang kayamanang ito ay magiging higit pa sa sapat para makapasa sa pagsubok. Haha, kung ganoon nga ang kaso, maaari mong kunin ang lahat ng mga kayamanan mula sa nakaraan, mananatili lang ako sa damong ito ng nyebe, nakangiting sabi ni Terence. Talaga? Ang galing, salamat. Sabi ni Brian, nagulat at nasasabik. Talagang swerte siya na nakapasok sa isang team kasama si Terence. Ang mga kayamanan ay natuklasan lahat ng baboy ni Terence sa unang lugar, kahit na hindi siya nakipaghiwalay sa kanya ay wala siyang masasabi. Ngunit inalok lang ni Terence sa kanya ang lahat ng naunang kayamanan, hindi ba't nangangahulugan iyon na makakakuha siya ng maraming puntos sa isang pagkakataon? Kung tutusin, sa lahat ng mga kayamanan na kanilang natagpo ang pinagsama-sama, iyon ay hindi bababa sa 4 o 500 puntos, at ang pagpasok sa nangungunang 10 may mga puntos na iyon, kung hanggang saan ang mga pagtatansya ni Brian, ay walang problema. Ang mga kayamanan na hinahanap ng baboy ay halos 50 puntos pataas, para naman sa mga kayamanang iyon na nagkakahalaga ng 5 hanggang 10 puntos, kumilos ito na parang hindi man lang nito nakita, wala man lang pakialam. At kaya, nagpatuloy sila ng ganito sa buong kalahating araw na lumipas. Ang ugali ng baboy ang dahilan kung bakit sila nakahanap ng napakaraming mataas na antas ng kayamanan sa napakaikling panahon. Sina Terence at Brian ay nakatagpo ng ilang iba pang mga koponan sa panahong ito, ngunit lahat ng mga taong ito ay nanatiling malayo sa kanila, hindi nila nilayo na ipaglaban ang kanilang pagnanakaw.
Bagamat maraming tao ang nakakita kung paano si Terence ay napiga ni Natoy, ang katotohanan ay hindi lamang nabawi ni Terence ang lahat ng kanyang lakas sa isang gabi, ngunit nakapasok pa sa Mystic Lake Phase. Nakita iyon ng mga taong ito ng personal, at walang gustong magkaroon ng problema sa gayong kakaibang manlalaban. Naunawaan nila ang kanilang paninindigan, alam nilang hindi sila si Natoy, at wala silang garantiya na ligtas silang kalabanan ang isang hindi pangkaraniwan. At kaya, sina Terence at Brian ay naligtas mula sa napakaraming problema sa kalsada. Si Terence ay isang tao na walang ginawa sa iyo kung iiwan mo siyang mag-isa, kaya wala siyang pakialam. Oink oink. Biglang huminto ang baboy sa tabi ng isang malaking puno, baka sa mukha niya ang pagkabigo at kawalan ng kakayahan. Anong mali? Kumunat ang noo ni Terence, hindi mo ba nakikita ang snow herb? May higanting ahas dito, parang pinatay lang. Biglang itinuro ni Brian ang di kalayuan sa puno. Tumingin si Terence at nakita ang patay na puting ahas na tabunan na ito ng nyebe sa kalahati, at dahil puti ang katawan nito noong una, hindi ito madaling makita. Tungkol naman sa baboy, tumakbo na siya papunta sa puno at nagsimulang kumamaw sa snow ground. Pagkaraan ng ilang sandali, nahukay nito ang lahat ng nyebe para lamang tumingin sa pagkabigo. Poink! Itinuro ng baboy kung saan ito hinukay. Tumingin si Terence para makitang may ugat, ito ay naputol ng malinis. May kumuha ng snow herb. May kinuha na ba? Tanong ni Terence. Dapat hindi na ito masyadong matagal. Mukhang oo, si Brian ay lumakad na rin, nagsasalita ng malungkot. Wonder who got that, sure is lucky. Mapait na ngumiti si Terence, mabuti kung ganoon, mayroon na tayong sapat na cheating overpowered trump cards, hahayaan na lang natin itong snow herb. Humanap tayo ng iba pang kayamanan. Tama ka. Tumango si Brian. Tere na, munting baboy. Sa susunod na kayamanan. Sabi ni Terence. Oink oink. Tila ayaw ng baboy, itinuro niya ang medyo malayo, na parang sinasabi na ang kumuha ng damo ay pumunta sa direksyon na iyon. Huminto si Terence, ngunit naiintindihan niya ito, ang baboy ay nakakaramdam din ng mga presensya at dapat ay nakaturo ito sa isang tao. Nakikita niya ang pulang dugo sa itim na figure, ay parang nasaktan ng tao. May tao ba dyan? Medyo nalito si Terence. Mukhang isang tao, maliwanag na nakita rin ito ni Brian, tingnan natin. Siguro hindi na tayo dapat magpatalo. Si Terence ay hindi isang taong gustong makisali sa mga gawain ng ibang tao. Hindi mahalaga sa kanila kung nasaktan man o hindi ang ibang mga kalahok. Tingnan muna natin, baka may kilala tayo, mungkahi ni Brian. Tama ka. Tingnan natin pagkatapos, tumango si Terence. Dahil dito, nagpunta ang dalawa sa figure ng malapit na sila, hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang libangin o hindi. Hindi ba iyan ang iyong babaeng soulmate? Biro ni Brian. Soulmate? Parang mapaghiganti na kaaway. Mapait na ngumiti si Terence. Ang taong nakahiga doon ay si Kitty, na nakaupo sa snow habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Ito ay hindi dahil sa sakit at sugat, ngunit dahil sa kung gaano kadaling kinuha ng masasamang tao ang kanyang pinaghirapang pagnakawan. Ang kanyang pag-asa na makapasa sa pagsubok ay nawasak ngayon. Maaaring nasabi na ni Terence ang lahat ng iyon, ngunit hindi niya kayang iwan siya. 2 beses na niya itong nailigtas noon, pagkatapos ng lahat, at ngayong muli niya itong nakilala, kailangan niyang tumulong. Kanina, ipinahayag ni Kitty ang kanyang sarili bilang isang freelancer, at ito ay nagbigay kay Terence ng pakiramdam ng pagiging kasama. Pareho silang hindi tinutulungan ng mga sekta o bahay, at kung posible na tulungan ang isa't isa, hindi naisip ni Terence na gawin ito. Ano, may nanakit sa iyo? Bakit ka nakaupo dyan umiiyak na may uhog na dumadaloy sa ilong mo? Nakangiting tanong ni Terence habang naglalakad. Masyadong nalubog si Kitty sa asar, kaya hindi niya naramdamang may lumalapit, sa totoo lang, kung hindi sinasadya ni Terence na iparamdam siya sa kanya, hindi niya ito magagawa. Ikaw, bakit ka nandito? Para pagtawanan ako. Sabi ni Kitty nang makita niyang si Terence, iyon ang kanyang mukha ay mapatla dahil sa lahat ng pagkawala ng dugo, at siya ay medyo nakakaawa. Bakit ba lagi niyang nakikilala ang lalaking ito sa tuwing nababaliw siya? Wala akong mood na gawin ang mga bagay na ganyan sa isang pagsubok na tulad nito.
Sa tingin mo ito ay dahil mukhang cool ka o ano? Sinabi ni Terence, mukhang seryoso. May nakakuha ba sa iyo, o nakagat ka ba ng ahas? 15:05. Pareho. Sabi ni Kitty na may problemang tango na hulaan ito ni Terence sa isang putok. Pareho. Ikaw ba ang nakahanap ng snow ganoderma? Napakurap si Terence. Ginawa ko, ngunit kinuha iyon ni Natoy at ng kanyang bastard team. Galit na sinabi ni Kitty, kung hindi dahil sa ahas na nasaktan ako, hindi ko hahayaang makatakas sila. Halika, kung hindi ka nasaktan, malamang nasusubukan mong labanan si Natoy, mas malala pa ang kamatayan mo, sabi ni Terence sabay kibot balikat. Sagot ni Kitty na may kasamang panunuya, ngunit hindi ito itinanggi. Talagang malakas si Natoy, alam niya iyon, syempre. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Kahit na, habang ayaw kong makisali noong una dahil si Natoy ang kumuha nito, wala akong pakialam na bawiin iyon sa kanya, sinimulan muli ni Terence na isipin ang halamang gamot ngayong si Natoy ang kasalukuyang nagmamay-ari nito. Talaga. Nagningning ang mga mata ni Kitty. Oo. Ngunit hindi ko ito ibabalik sa iyo kahit na kung sino ang unang makakuha nito ang mananalo, natural na hindi pupunta si Terence ng ganoon kalayo para sa babaeng ito. Tumulo na naman ang luha ni Kitty. Sapat na ang pakiramdam niya, at binigyan siya ni Terence ng kaunting pag-asa sa madilim at nakakapanglumbay na kuweba na iyon para lang kunin ito sa kanya at maging magnanakaw. Ibinabalik ang damo ng nyebe at hindi pa rin ibinibigay sa kanya at itinatago para sa kanyang sarili. Naalala ni Kitty ang pagkakasakit ni Quinley at lalong sumakit ang puso niya. Ang kanyang palitan ng karapatan na napakalapit sa kanyang pagkakahawak ay nawala muli. Kasing sama mo sila. Pinandilatan ni Kitty si Terence habang tumutulo ang kanyang mga luha, nakaramdam siya ng pagkawasak gaya ng mararamdaman ng isa, na para bang kinuha ni Terence ang pag-aari niya. Gusto ko ang palitan ng karapatan upang gamutin ang sakit ng aking matalik na kaibigan, ngunit ngayon. Hindi kailanman umiyak si Kitty kahit na matapos ang kanyang pinsala, ngunit ngayon ay naipon na ito ng sobra. Si Terence ay maaaring isang cold-hearted na tao, ngunit mayroon siyang soft spot sa isang lugar. Ito ay isang taong kilala niya, masyadong hindi siya maaaring pumunta hanggang sa hindi pansinin siya. Iniisip kung paano siya tumahimik sa kabila ng lahat ng mga sugat na iyon, ngunit umiyak dahil nawalan siya ng kayamanan. Ang karapatan ng palitan na iyon ay dapat talagang may kahulugan sa kanya. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak, kapag bawiin ko ibabalik ko na lang sa iyo. Pero yung ibang gamit, kukunin na natin, walang magawang sabi ni Terence. O tama, physical practitioner ka, di ba? Kakailanganin namin ang tulong mo mamaya, actually kung gusto mong ibalik ang snow herb, kailangan mong mag-ambag. Talaga, muling lumiwanag ang mga mata ni Kitty, mabilis siyang tumango. Oo, huwag kang mag-alala. Magtatampo ako sigurado. Ha? Ngumiti si Terence, sige, pagalingin muna natin bago tayo pumunta sa Natoy. Si Terence ay hindi nagmamadali kay Natoy, siya ang may baboy, at maaaring malaman kung saan ang damo kahit kailan niya gusto. Hanggat mayroon si Natoy, masusubaybayan niya siya. Si Natoy ay isang taong pinupuntirya ni Terence kahit na hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya ni Kitty. Naloko siya ng lalaki nang wala sa oras, at habang siya ay nakalusot dahil doon, si Terence ay hindi isang tao na basta-basta na lang ganoon. Wala sa estilo niya ang basta-basta. Nagpapagaling. Ngayon. Napakurap si Kitty, naubos ko na ang gamot na ibinigay mo sa akin. Si Brian ay nakatayo sa isang tabi, natuwa. Tiyak na kakaibang magkaaway ang dalawang ito, sinabi ni Terence na hindi siya tutulungan, at ngayon ay tinutulungan pa rin niya ito, at nagpaplano pa rin na ibalik ang damo sa babaeng ito. Ngunit walang anumang reklamo si Brian kung tutuusin, kahit na maibalik nila ang damo ay si Terence ang gagawa nito. Kalayaan niya kung gusto niya itong ibigay kay Kitty o hindi. Hindi ka mapapagaling ng gamot ng ganoon kabilis. Kung gusto mong lumaban ngayon, itigil ang pag-aaksaya ng oras at tumayo ka. Oh. Tapos. Kailangan ko bang tanggalin ulit ang damit ko? Naalala ni Kitty na nasugatan ang kanyang balikat at binti, medyo nag-aalala siya. Huhuberin na naman ba siya nitong si Terence? Hindi na kailangan, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Terence at lumuhad sa tabi ni Kitty.
Ipinatali niya si Trixie sa kanyang likod at hindi siya makaupo. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ni Kitty at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang mga meridian, tinanggal ang lahat ng mga benda at halamang gamot bago ay channel ang kanyang Art of Dragon Mastery, pumasok sa Jade Space. Medyo natigilan si Kitty, ayaw niya talagang hawakan ng isang lalaki ang kanyang kamay, ngunit nang makitang sinusubukan siya ni Terence na pagalingin siya ng walang ibang motibo, hinayaan niya itong mangyari. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya na ikinagulat niya ang isang mainit na surge ng enerhiya na nagmumula kay Terence papunta sa kanyang mga meridian. Nagsimulang masakop ang kanyang mga sugat sa mainit na pakiramdam na iyon, at napakasarap sa pakiramdam, hindi niya maiwasang mapaungol. Ngunit ang kanyang mukha ay namula sa sandaling iyon, ang helanghing iyon ay masyadong nakapagpapaalaala sa isang bagay, at ang paggawa nito sa harap ni Terence ay nakakabaliw na nakakahiya. Isang mapaglarong ngiti ang bumungad sa mga labi ni Brian, ngunit isang tingin sa seryosong mukha ni Terence at napagtanto niya mali ang pagkakaintindi niya, si Terence ay walang ginagawa. Nakahinga ng maluwag si Kitty nang makita niyang hindi tumugon si Terence. Ano? Biglang napagtanto ni Kitty na ang sugat sa kanyang balikat at braso ay mabilis na gumagaling. Natigilan si Kitty, paano ito naging posible? Ang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata ay lampas sa kanyang inaasahan, hindi pa niya nakita ang paggaling na nangyari ng ganito kabilis. Siya ay nalilito at nabigla, at maging si Brian ay nagsimulang magbigay din ng higit na pansin. Hindi niya binalak na silipin si Terence na nagpapagaling sa kanya noong una, dahil maaaring makakita siya ng isang bagay na hindi niya dapat makita, ngunit hindi niya namamalayan na lumingon siya at nakita kung gaano kahimala ang paggaling. Hindi niya maiwasang mapabulalas, ito. Paano ito posible? Kahit ang House Son ay hindi ganoon kabilis, di ba? Ang namamagang mukha ni Brian ay pinagaling din ni Terence, at iyon ay sapat na nakakagulat dahil ito ay gayunpaman, ang paghilom ng pamamaga ay iba sa paggaling ng mga sugat. Kailangan lang gumamit ng chi para harapin ang pamamaga, ngunit ang sugat na ito ay nakalantad na laman. Paano niya nagawang gumaling ng ganoon kabilis? Ilang sandali lang, ang balikat at braso ni Kitty ay ganap na gumaling, na may malambot at puting balat sa halip na malalim na sugat. I'm fine now? Hindi makapaniwala si Kitty sa kanyang mga mata, pinagaling mo ang braso ko ng ganoon lang. Tumigil ka sa pagsasalita, nandyan pa ang paa. Mahinang sabi ni Terence. Oo. Tumango si Kitty, nagulat pa rin, ngunit nanatiling tahimik. 15:06. Hindi nagtagal, gumaling na rin ang binti ni Kitty. Tapos na. Tumayo si Terence. Tapos na. Talagang gumaling na. Hindi makapaniwala si Kitty habang nakatingin sa braso at binti niya. Terence, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko. Napakabilis mong makapaghilom ng sugat na ganito. Sabi ni Brian, ganap na natulala habang nakatingin sa purong puting balat ni Kitty. Hoy, kung gusto mong habulin kanya gamit ang kutsilyo, maaari kang maghanap. Paalala ni Terence kay Brian. Tumalon si Brian at tumalikod. Sa totoo lang, sa braso at binti lang ang mga sugat ni Kitty, hindi rin sinasadya ni Terence na tanggalin ang mga benda sa kanyang balikat, kaya hindi na ito big deal kahit na nakita ni Brian ang laman sa kanyang braso at binti. Nako! Nagagawa mo akong pagalingin ng ganito, bakit mo hinubad ang damit ko noong nakaraan? Sinasadya mo ba? Biglang naalala ni Kitty ang ginawa ni Terence noong pinagaling niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan pang habarin ang damit niya. Sinasadya niya siguro. Sa pagtingin sa galit na mukha na ginawa ni Kitty, naramdaman ni Terence ang matinding kawalan ng pagsasalita. Bakit kailangan niyang magdusa ng problemang ito matapos siyang pagalingin? Hindi ko alam kung paano gumaling ng ganito noong nakaraan. Mahinang sinabi ni Terence, ang pamamaraang ito ay tumatagal ng maraming chi. Ikaw talaga ang klasikong uri ng walang utang na loob, hindi ba? Pinagaling lang kita at ang tanging naiisip mo ay ang pagtatanong sa akin. Ako. Huminto si Kitty, si Terence ay may katuturan, kahit paano ay naiintindihan niya iyon. Maaaring siya ay isang physical practitioner, ngunit naunawaan niya kung gaano kahalaga ang chi.
Walang gana, pinilit niyang magsalita, salamat. Salamat sa pagkakataong ito. Pero hindi ko lang makakalimutan ang pagtingin mo sa katawan ko noong nakaraan. Gawin mo ang gusto mo, hindi na nag-abala pa si Terence, hindi ito ang unang pagkakataong nagsasabi ng ganito si Kitty. Hindi mapigilan ni Brian na matuwa, ang dalawang ito ay may medyo kawili-wiling dynamic. Tama. Sino yang dinadala mo sa likod mo? Na-curious si Kitty sa buong oras bakit may bitbit ang lalaking ito sa pagsubok. Girlfriend ko. May sakit siya, kailangan ko ng espesyal na sangkap para gumaling siya, walang puntong itago si Terence, ang layunin ko dito ay halos kapareho mo. Oh! Tumango si Kitty pagkatapos ng isang tingin kay Trixie. Ang taong ito ay medyo mabuti sa kanyang kasintahan ang pagkarga sa kanya at pagpasok sa pagsubok na ganito. Hindi ba nakakainis? Itigil na natin ang pag-uusap tungkol dyan, kailangan nating harapin si Natoy. Sinabi ni Terence, nakaisip ako ng ilang paraan, ang una ay ang gumamit ng physical practitioner laban sa kanya. Ang sining ng kanyang practitioner ay ginagamit upang sumipsip ng chi mula sa mga spiritual practitioner, kaya imposible talaga para sa mga spiritual practitioner na makipagsabayan sa kanya. Ang mga physical practitioner ay walang chi, kaya't wala siyang magawang hindi inaasahang resulta. Sinasabi mo na dapat ako ang saisalakay sa Natoy? Tanong ni Kitty. Oo, aakitin ko ang kanyang atensyon, at sasalakayin mo siya mula sa likuran. Tumango si Terence. Sige. Walang iniisip na sabi ni Kitty. Kinamumuhian niya si Natoy hanggang sa buto, kaya kung magkakaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng direktang paghihiganti, walang dahilan para pabayaan ito. Ano ang kailangan kong gawin pagkatapos? Tanong ni Brian. Kailangan mo lang pigilin ang magkapatid na Fuller, huwag hayaang matakpan nila tayo. Sabi ni Terence. Sige, walang problema. Si Brian ay hindi nang ahas na hawakan si Natoy, ngunit sina Mitoy at Batoy ay magkaaway na pinagtitiwalaan niya. Sige, munting baboy, hanapin natin ang aming damong nyebe. Sinabi ni Terence pagkatapos mapagpasyahan ang lahat. Oink oink. Tumango ang baboy bago tumakbo pasulong. Sa totoo lang, kahit na ang baboy mismo ay hindi masyadong nasiyahan, siya ay gumugol ng labis na pagsisikap sa paghahanap para sa damong pangnyebe na ito, kaya paano niya hahayaan ang ibang tao na tumakas kasama iyon. Sa kabilang banda, si Natoy at ang kanyang koponan ay patuloy na gumagalaw at humihinto maliban sa paghahanap ng mga kayamanan para sa kanilang sarili, ay naghihintay din sila ng ibang mga koponan upang kunin ang kanila. At sa sandaling ito, katatapos lang kumuha ni Natoy mula sa isa pang koponan at pinaghahati-hati nila ang mga samsam sa kanilang sarili. Ang sarap sa pakiramdam na kumuha na lang ng gamit, ha? Nakita ni Terence ang tatlo, hindi nagtagal na saksihan nila sa tamang oras kung paano kinuha ni Natoy ang pagnakawan mula sa ibang koponan. Oh! I was wondering kung sino yon. Si Boss Linford galing sa school. Ano ba, sobrang lakas na gusto mong ibahagi ulit sa akin. Lumingon si Natoy para makita si Terence, nagsimula siyang tumawa. Hindi niya alam kung bakit narito si Terence, ngunit sa kanyang pananaw, si Terence ay karaniwang niregalo sa kanya muli ang kanyang lakas. Hindi mahalaga kung anong mga trick ang pinaplano niya, hindi ito gagana, ang Wasp Engravings Arts ay makapangyarihan. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Huwag kang mag-alala, I bet na kunin mo ang mga gamit mo ay masarap din. Agad na naglakad si Terence papunta sa Natoy, pagkatapos noon, naayos ang mukha niya. So sinasabi mo na gusto mong subukang maging sa receiving side. Naunawaan ni Natoy kung tungkol saan ang panunuya ni Terence, ngunit sa kanyang mga mata, wala itong anumang suporta. Nagpasya siyang kumilos na parang hindi niya nakuha, halika, pagkatapos, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam. Halika. Kasabay nito, nagpadala ng palad si Terence sa Natoy. Tumawa si Natoy na para bang nakatingin sa isang tulala. He extended his hand in welcome. May mga tao talagang walang memorya after higop ng tuyo, that time, bumabalik ka pa rin. Medyo nahihirapan ako, meron ba talagang kasing pipi mo sa mundong ito? Nang magsalita si Terence, gumawa rin sina Brian at Kitty ng kanilang hakbang.
Si Kitty ay isang espesyal na mamamatay tao noong una, at ngayong gumaling na ang kanyang mga sugat, ang kanyang chinggang ay tulan na, hindi umabot ng isang iglap bago siya nasa likod ni Natoy. Ha! Nagulat si Natoy kung tutuusin, wala siyang natatanggap na chi mula kay Terence pagkatapos niyang i-activate ang kanyang sining. Sa susunod na sandali, gayunpaman, naunawaan niya ang taong ito ay hindi man lang na-i-channel ang mga sining ng kanyang practitioner noong una. Ang palad na ito ay inilunsad niya sa kanya, hindi ito napuno ng anumang chi. Medyo matalino, di ba? Hindi na gumagamit ng chi. Sabi ni Natoy pagkatapos ng isang pause. Ngunit, habang nagsasalita siya, buong lakas na hinampos ni Kitty sa meridian point sa likod ng leeg ni Natoy. 1507. Ito ang isa sa pinakamahinang meridian na punto ng katawan ng tao. Ang pagtama sa bahaging ito ay madaling mawala ng malay o maging ang buhay ng isang tao. Gusto ni Kitty na tapusin ito ng isang hit. Sa isang kalabog, ang hampas ni Kitty ay konektado sa kanyang leeg. Hindi nagtagal roon si Kitty, tumalon siya pabalik sa sumunod na segundo habang naghahanda si Brian na pigilan ang dalawang kapatid mula sa house fuller. Ngunit ang dalawa na ikinagulat ni Brian ay walang ginagawa. Maliwanag na tiwala sila sa lakas ni Natoy. Sa mukha ni Terence, gayunpaman, isang malambot na bakas ng pag-aalala ang lumitaw. Kung tutuusin, si Natoy ay tila hindi naapektuhan sa welga ni Kitty. Ang sumunod na nangyari ay isang biglaang pagsabog ng malakas na chi na dumiretso sa palad ni Terence. Ito ay pumutok sa kanyang katawan at pinalipad siya palayo. Ang katawan ni Terence ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog, ang kanyang mga organo ay ganap na pinag-aagawan dahilan upang siya ay samuka ng dugo. Si Terence ay mukhang ganap na nawasak, ngunit ang mga sugat ay talagang hindi masyadong malubha. Nang maramdaman niyang may mali, sinundan niya ang agos ng chi ni Natoy at itinaboy ang sarili. Kung nalabanan niya ang pag-atake, mas naging seryoso ito. Ikaw ay immune sa mga pag-atake ng pisikal na practitioner. Pinunasan ni Terence ang ilang dugo habang siya ay tumayo mula sa lupa, nagbubuntong hininga sa kanyang puso. Tila hindi gumana ang una niyang plano, hindi ito kinatakutan ni Natoy. Sa tingin mo chi lang ang maa-absorb ko mula sa mga spiritual practitioner, iyon lang. Idiot. Tumingin si Natoy kay Terence na parang tanga, hindi ka taka-taka na malaki ang tiwala mo sa akin nang lumapit ka sa akin, kaya akala mo may trompeta ka. Napakaraming idiot na table tas ang kinain mo, pare. Sinong nagsabi sa iyo na ang mga physical practitioner ang makakaharap sa akin? Kung maaari lang akong sirain ang mga ito ng ganoon kadali ay manatili na lang ako sa bahay. Minamaliit kita. Ngumiti si Terence na nanunuya sa sarili. Ha. Terence, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang sining ng aking practitioner ay may layunin at makapangyarihan. Hindi ko lang makukuha ang chi ng ibang tao, kaya kung gawing sarili kong enerhiya ang lahat ng pag-atake sa akin, kahit na ang mga pisikal. Alam mo ba kung paano ko sinanay ang sarili ko para dito? Lagi kong sinisira ang katawan ko para lumakas ako, kasama na rin dito ang lason. Ang lason ay hindi gumagana sa akin at maaari ko itong gawing enerhiya para sa aking sarili. Tuwang-tuwa na sabi ni Natoy, hindi ka pa natuto ng energy conversion, di ba? Ang lahat ng enerhiya ay maaaring ma-convert. Hahaha. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, halos wala ka sa harap ko. Kung tayo ay nasa isang nobela, ako ang magiging pangunahing tauhan na may plot armor at trump cards. Ikaw, gayunpaman, ikaw ay isang maliit na side character lamang para sa mga pangunahing tauhan na tatapakan. Wahahaha. Si Terence ay lubos na nabigla sa kanyang sarili, hindi dahil hindi kaya ng mga physical practitioner si Natoy, ngunit dahil ang sining ng practitioner na ginamit niya ay katulad ng kanyang Art of Dragon Mastery. Pareho silang all-purpose arts. Ngunit ang kanyang sining ay maaaring magbigay daan sa kanya na gamitin ang chi mula sa Jade Space upang ma-convert sa iba't ibang enerhiya. Ang kay Natoy, gayunpaman, ay kabaligtaran doon. Maaari nitong i-convert ang anuman sa sarili niyang chi. Ang dalawang ito ay may parehong loika, ngunit pumunta sa magkaibang direksyon. Hindi alam ni Terence na si Natoy ay may napakalakas na swerte para makuha lang ang sining ng practitioner na ito ay talagang malakas.
Iyan ay isang kahangahangang sining ng practitioner na mayroon kalaban sa parehong pisikal at espiritual na mga practitioner, ha? Kaya sinasabi mo na kung gagamit ako ng mga sandata para salakayin ka, maaari mo ring i-convert ang enerhiya na iyon sa sarili mong chi. Tanong ni Terence. Natural. Natatawang sabi ni Natoy, hayaan kitang mamatay gamit ang kaalamang ito, hindi bababasa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito anumang bagay sa ilalim ng Earth class ay wala sa akin, ako ang Diyos ng Mystics. Ang tanging mga tao na makakaharap sa akin ay ang mga taong mas mataas sa Earth class sa unang bahagi ng yugto. Kung ito ay iba pa, magagawa ko silang panasan sa sahig. Mukhang pinili ni Leandro ang tamang tagasunod pagkatapos ng lahat malakas ka. Mapait na ngumiti si Terence, ang una kong plano ay makipagtalo sa isang physical practitioner laban sa iyo, ngunit tila hindi na iyon gagana. Ang paggamit ng mga sandata para atakehin ka sa halip na ang aking katawan ang pangalawang plano ko, ngunit parang hindi rin iyon gagana. Ang pangatlong plano ko ay gumamit ng lason, ngunit hindi ka man lang mapinsala ng lason. Hindi ka talaga magagapi sa aking tatlo. Ha ha ha. I told you already? I am like a main character, ano ka ba? Langgam ka lang. You think a couple of dumb plants are enough to deal with me? Go on dreaming. Lalong napuno ng saya si Natoy matapos marinig ang lahat ng iyon, pero hindi kita papatayin ngayon, I'll make you lose all your strength. Ang dahilan niyan ay dahil gusto kong hayaan si Leandro bro na gawin ang mga karangalan. Nagsimulang magmukhang tensyonado at nag-aalala sina Brian at Kitty matapos marinig ang lahat ng tatlong plano ni Terence na nabigo, hindi ba't masyado itong Natoy? Ito ay lampas sa imahinasyon. Lahat ng pamamaraan ni Terence ay hindi gagana sa kanya. Talaga. Pero palagi kong nararamdaman na ako ang pangunahing karakter. Biglang sabi ni Terence habang itinutok ang kanang palad kay Natoy, inilunsad ang lahat ng kanyang chi sa isang pagsabog, tila ginagamit niya ang sining ng kanyang practitioner. Ha! Hanggang ngayon, sinusubukan mo pa ring kumilos ng matigas. Hindi inakala ni Natoy na si Terence ay maglulunsad ng biglaang pag-atake kahit ngayon at ginagamit din niya ang kanyang chi. Naghahanap ba siya ng pumatay? Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi nang itinaas niya ang kanyang kanang braso, naghahanda para sa pag-atake na ito at i-absorb ang lahat ng kanyang chi, dahil gusto mong maging pangunahing karakter, hahayaan kitang maging isa. Pero para sa isang kabanata lang, okay. Hahayaan kitang magkaroon ng mas maraming screen time at mamatay sa isang malaking iglap. Haha. Sa isang hampas, ang dalawang palad ay nagtama sa isa't isa, ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto ni Natoy na pinahinto ni Terence ang sining ng kanyang practitioner. Wala nang chi na dumarating sa kanyang kamay. How? Anong ginagawa mo ngayon the hell? Sinusubukan mo pa rin yan. Kumurap-kurap si Natoy habang naghahanda siyang magpadala ng pag-atake na puno ng paraan ni Chi Terence. Gayunpaman, sa susunod na saglit ang chi ni Terence ay nagsimulang tumalon at bumulusok palabas. Natigilan si Natoy, pero biglang tumawa ng malakas, hahaha, nakuha ko, hinihintay mo akong atakihin ka para hindi ko ginagamit ang wasp engravings ko, di ba? So paano kung ako nga? Tanong ni Terence. Siyempre ayos lang, pero napagtanto mo ba na walang tigil ang pagpasok ng chi mo sa katawan ko? Mapanuksong tiningnan ni Natoy si Terence. 1508. Idiot, ito na ang pang-apat mong plano, tama. Sinusubukan mong gamitin ang paraan na iyon para atakehin ako. Paumanhin, ngunit ang aking wasp engravings arts ay isang passive skill lamang ng aking chrysanthemum arts. Isa itong passive skill. Napagtanto mo na ba ngayon na hindi mo ito mapipigilan? Ano? Passive skill to. Agad na nagbago ang mukha ni Terence. Hahaha. Ngayon mo lang na-realize. Huli na, lumpo ka na naman. Sa mga mata ni Natoy, walang ibang nagawa si Terence kundi makinig sa pangungutya ni Natoy hanggang sa matuyo siya. Ang dakilang Natoy ay hindi magagapi, hindi masisira. Nagsimulang magsaya ang dalawang magkapatid na fuller nang makita nilang muli na namang magiging sakripisyo si Terence para i-level up ang lakas ni Natoy. Si Brian at Kitty, sa kabilang banda, ay seryosong nag-aalala ngunit wala silang magagawa sa ganitong sitwasyon.
Si Natoy ay talagang isang walang talo na nilalang sa puntong ito paano nila siya haharapin. At kaya, inihagis nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Terence, umaasa sa isang himala. Oh! Bahagyang tumango si Terence, sa totoo lang, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang lahat ng apat na plano ay mga bagay lang na naisip kong guluhin ka, ang ikalimang plano ay ang totoo. Ikalimang plano. Sa tingin mo magagawa mo pa rin ang ikalimang plano kahit ngayon? May kakayahan ka bang gamitin ang iyong ikalimang plano? Kumurap-kurap si Natoy, hindi man lang nabigla, malapit nang mawala ang lahat ng chi mo, paano ka magkakaroon ng fifth plan? Ginagamit ko ito ngayon. Seryosong tumingin si Terence kay Natoy. Gamit na. Saktong nagsalita si Natoy, napalitan ng pagtataka ang mukha niya, ha? Anong mali? Ituloy mo ang pagsuso, bakit ka huminto? Ipagpatuloy mo ang pagsuso. Madaling inalis ni Terence ang kanyang palad sa katawan ni Natoy at lumayo dahil tumigil si Natoy sa pagsipsip ng kanyang chi. Ikaw. Anong ginawa mo sa chi mo? Sa sandaling iyon, ang mukha ni Natoy ay nagsimulang mamula, at ang kanyang katawan ay nagsimulang namamaga na parang lobo. Sa susunod na sandali, nagsimula siyang sumigaw, at ang kanyang katawan ay sumabog sa isang nakakabasag na pagsabog ng tainga. Tumunog ang malaking boom, umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Sumabog ang Natoy. Siyempre, hindi si Natoy mismo ang sumabog, ang chi sa loob niya ang sumabog sa loob niya. Beef. Si Natoy ay nagsuka ng napakaraming dugo, ang kanyang maputlang mukha ay bumagsak sa lupa, malata. Akala ko ba nagsasaya ka sa pagsuso sa akin? Bakit ka tumigil? Marami pa akong chi. Gusto mo pa? Malamig na sabi ni Terence habang nakatingin kay Natoy. Ang biglaang pagbabago sa laban ay nagpa-freeze sa lahat. Ang pakikipaglaban ni Terence kay Natoy ay nakakuha ng atensyon ng mga tao mula sa ibang mga koponan, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyari. Ang nakita lang nila ay biglang natalo ang Natoy na nakapangangilabot kay Terence, nagsusuka ng dugo at bumagsak sa lupa. Sumipsip ba siya ng sobra at nabusog? Nako! Ang mga Meridian ko. Nawasak silang lahat. Hindi makapaniwala si Natoy na totoo ito, ngunit nasa harapan niya iyon. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Terence, ngunit ang enerhiya na nagmumula kay Terence ay tila lumawak ng hindi mabilang na beses. Isa lamang itong maliit na bundle ng chi, ngunit bigla itong sumabog nang umikot ito sa kanyang mga Meridian. Ang kanyang wasp engravings arts ay hindi man lang nakarating sa oras upang gawin ang conversion bago mangyari ang trahedya. Ngunit ito ay chi nang hindi bababa sa Earth class early phase o mas mataas, si Terence ay nasa late phase lang na mystic. Paano niya nagawang magkaroon ng napakaraming chi? Oh, ikaw ang pangunahing tauhan, tama. Maaari mong ayusin ang iyong sarili kahit nasira ang mga ito, taya ako, casual na sabi ni Terence, mayroon kang plot armor at trump card, di ba? Okay lang. Terence, ikaw. Maghintay ka lang. Hindi ka basta-basta pababayaan ng everyday and everyday sect. Hindi ito basta-basta pakakawalan ng amo ko. Galit na galit si Natoy. Oh, kailan nyo pa ako binalak na bitawan? Kung hindi lang kayo nakahiga ngayon dito ay ako na to, di ba? Nagkibit balikat si Terence. Si Natoy ay ganap na nawasak, kailangan niyang bumalik kaagad sa kanyang sekta, kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang nawasak na mga Meridian. Ang apat na plano ni Terence ay ang paghinto lamang ng oras. Habang nagsasalita siya ng isang grupo ng kalokohan kay Natoy, pinipilit niya ang lahat ng kanyang chi para sa kanyang energy bomb. Noon lang niya na-channel ang kanyang sining at inatake si Natoy para ma-absorb niya ang kanyang chi. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal pagkatapos niyang sinimulan itong sipsipin, ang energy bomb ni Terence ay pumasok sa kanyang Meridian. Syempre, kinalkula ni Terence ang compression ng chi bomb. Kung ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, malamang na sasabog agad si Natoy sa malabong karne at dugo at masugitan din siya. Dagdag pa, nilinaw ng Ice Palace na bawal ang pagpatay, kaya maaari lang niyang pasabugan si Natoy sa isang pile, ngunit hindi sa isang bangkay. Siyempre, hindi niya ipapaliwanag ang lahat ng iyon kay Natoy, hindi mahalaga kung naiintindihan niya ito o hindi.
Gusto ni Terence na gamitin ang parehong paraan sa mga tao mula sa sekta ni Natoy sa hinaharap, syempre. Kung nagawa nilang paghandaan ito ng maaga, ito ay talagang masama. Pagkatapos maghagis ng mabibigat na sumpa kay Terence, umakyat muli si Natoy mula sa lupa, kahit na hindi na niya ginasto ang kanyang pagnakawan habang mabilis siyang tumakbo pababa ng bundok. Maaaring siya ay nagdusa ng matinding pinsala, ngunit ang kanyang pagtitiis ay lubos na nakakagulat, walang pumipigil sa kanya, bagaman. Maaaring nawalan na ng lakas si Natoy, ngunit ang laban sa kanya ay laban pa rin sa everyday and everyday sect. Nagawa ni Terence na saktan si Natoy. Ano ang nangyayari? Ang lahat ng mga practitioner ay nagsimulang magkaroon ng isang uri ng paghahalo sa pagitan ng paggalang at takot habang nakatingin sila kay Terence. Lahat sila ay mabilis na umalis, nanatili sa malayo hanggat maaari. Sino ang nakakaalam kung gusto rin ni Terence ang kanilang pagnakawan? Kung talagang hiningi ito ni Terence, hindi sila maglalakas loob na labanan. Kahit si Natoy ay hindi siya kinaya, paano kaya nila? Alin ang kay Natoy? Nasaan ang Snow Ganoderma? Bahagyang lumingon si Terence kina Mitoy at Batoy. Ling bro. Hindi, mahusay Ford. Mahusay Natoy siya, hindi, narito na ang mga gamit ni Natoy, mangyaring tanggapin ito. Mabilis na sabi ni Mitoy habang inabot ito kay Terence, nag-aalala na baka mapasabog din siya ng halimaw na ito. Ibigay mo na rin sa akin ang mga gamit mo. Hindi mo naman gugustuhing may gawin ako sayo, di ba? Sabi ni Terence habang kinukuha niya ang pagnakawan ni Natoy. 1509. Siyempre hindi. Narito. Ang mga ito ay pag-aari mo sa unang lugar, mahusay Ford. Sabi ni Mitoy habang nakagawa siya ng kumpletong 180. Wala siyang pagpipilian, kung tutuusin ayaw niyang mamatay. Siya ay naging alipin ni Natoy noon, at lumaban kay Terence sa abot ng kanyang makakaya. Kailangan niyang ayusin kaagad. Kinuha ni Terence ang mga gamit na binigay ni Mitoy sa kanya sabay tango, sige, pwede na kayong mag-scram. Nangangati na ang mga kamay ko sa pagtingin lang sa inyong dalawa, gusto na kitang bugbugin. Natigilan si Mitoy, aalis tayo ngayon, tatakbo tayo ng mas mabilis hanggat maaari, mas mabilis kaysa sa liwanag, pangako. With that, tumakbo ang dalawa sa isang iglap. Si Natoy ay naging lumpo, at habang hindi nila naiintindihan ang ginawa ni Terence, sigurado sila na masisira sila ni Terence kung lalaban sila. Napakabilis nilang tumakbo parang mga kuneho. Sabi ni Kitty habang nakatingin sa dalawang magkapatid na nawala. Naiirite pa rin siya, kanina pa siya guguluhin ng mga lalaking ito. Ngunit nang makitang sinisira ni Terence ang Natoy, sinimulan nilang tawagan si Terence na mahusay na Ford ang impyerno. Sige, kunin mo ang iyong snow herb. Huwag mo nang mawala pa. Sabi ni Terence habang binibigay niya ito kay Kitty. Ah! Kinuha ni Kitty ang damo, puno ng pasasalamat ang mukha niya, salamat. No need for thanks, tumulong ka rin, casual na sabi ni Terence. Pero, hindi ako gaanong nakatulong. Medyo napahiya si Kitty, walang nagawa ang paglipat niya kay Natoy, alam niya at least iyon. Nagdrag ka ng oras para sa akin, lahat ng planong iyon ay para lang magdrag ng oras. Hindi ko akalain nagagana ang mga iyon, sabi ni Terence, pero kung nahihiya ka, maaari mong ibalik sa akin ang snow herb. Hindi. Mabilis itong iniligpit ni Kitty, nangako ka sa akin. Ha? Ngumiti si Terence, magkita-kita na lang tayo, may sapat na puntos ka rin. 500 lang ang bawat isa. Kahit na kinuha na natin si Natoy at ang pagnakawan ng magkapatid, kailangan pa natin ng kaunti bago tayo makapasa ng ligtas. Ay! Pwede ba akong sumama sa inyo? Medyo natakot talaga si Kitty sa puntong ito, paano kung may dumating ulit para kunin ang mga gamit niya. Nakuha rin niya ito pabalik. Ikaw. Kasama natin. Huminto si Terence. Huwag kang mag-alala, hindi kita guguluhin, hindi rin ako hihingi ng anumang kayamanan, pakiramdam ko lang ay mas ligtas ito. Paliwanag ni Kitty. Kung gayon ay umalis na tayo, walang dahilan si Terence para tanggihan siya. Tumango siya. Ang pagkatalo ni Natoy ay kumalat sa mga practitioner sa lalong madaling panahon, maraming tao ang hindi nakakita nito, ngunit narinig nila ito ng malinaw. Napilayan lang ni Terence Ford si Natoy.
Ang isang nakagigimbal na balitang tulad nito ay nagdulot sa kanilang lahat na hindi sigurado sa susunod na mangyayari. Ito ay isang tao mula sa isang sinaunang sekta. Nadisotried siya ng ganoon lang. Hindi ba masyadong nakakatakot itong si Terence Ford? Kaya, ang mga taong umiiwas sa Natoy ay iniiwasan na ngayon si Terence Ford. Bagaman, hindi talaga iyon totoo, ang mas inaalala nila ay ang Neil. Kung tutuusin, si Neil ay kasing takot ni Natoy kasama niya si Spencer, at tumatakbo rin sila tungkol sa pagkuha ng mga kayamanan ng ibang tao. Neil bro, nabalitaan ko na si Terence Ford ay napilayan si Natoy. Ang impyerno ay nangyari doon, gaano siya kalakas. Natural na natanggap din ni Spencer ang balita, at nag-aalala. Si Terence Ford ay kasama ni Brian, kung tutuusin, kaya kung talagang ganoon siya kalakas, paano niya haharapin si Brian? Sino ang nakakaalam? Ngunit hindi mahalaga kung gaano siya kalakas sa harap ko, isa lang siyang langgam. Sabi ni Neil, kahit sino sa ilalim ng Earth class ay nasa loob ko, hindi mahalaga kung siya ay isang espiritual o pisikal na practitioner. Hindi niya matatakasan ang aking mga kakayahan hanggat ginagamit ko ito, hindi siya makakagalaw. Ano pa ang magagawa niya kundi ang mabugbog? Ha. Tama ka. Mas malakas ka noon kay Natoy. Tumango si Spencer, panatag. Totoo nga, kung i-freeze ni Neil ang mga galaw ng katawan ni Terence, anong mga trick ang magagawa niya? Well, magaling tayo sa iba't ibang bagay. Bagamat sinabi nga ni Neil, ipinagmamalaki pa rin niya tama si Spencer, ang mga taong hindi kinaya ni Natoy ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Neil. Pero ang Natoy na yan ay hindi talaga kasing lakas mo. Kung makaharap ka niya Neil bro, masisira lang siya. Ni hindi niya tayo mahawakan kapag nagyelo, paano tayo matatalo? Sabi ni Spencer. Bahagyang ngumiti si Neil, hindi na nagsalita pa. Narinig niya na ang wasp engravings ni Natoy ay isang passive ability, hindi mahalaga kung siya ay nagyelo, magagamit pa rin niya ito. Pero kahit ganoon, naisip ni Neil na mas malakas pa rin siya kay Natoy. Pagkatapos ng lahat, habang wala siyang magagawa kay Natoy mismo, maaari siyang gumamit ng mga armas at baril, mamamatay pa rin ang lalaki. Hindi niya magagawang gawing chi ang enerhiya ng bala. Sa tuktok ng Ice Mountain ay nakatayo ang isang batang babae na nakaputi at isang batang babae na naka-green. Ito ay si Queen at ang Ice Palace Sect Master. Ang dalawa ay nasa isang lugar kung saan maaari nilang suriin ang buong bundok gamit ang kanilang mga mata sa antas ng lakas ng kanilang Sky Class. Hindi sila katulad ng mga normal na practitioner, pagkatapos ng lahat, at hindi na kailangan ng anumang mga tool upang makita kung ano ang nangyayari. Yung Terence Ford medyo kawili-wili siya. Nasaksihan din ng Sect Master ang laban. Oo, iniisip ko kung anong kakayahan ang ginamit niya para lumpoin siya. Medyo nalilito si Queen sa sarili niya, bagaman, nasugatan ng isang alagad ng sinaunang sekta. Hahanapin ba nila tayo para sa paghihiganti? Maglakas loob ba sila? Bahagyang nagsalita ang Sect Master, binago na natin ang mga alituntunin para hindi mamatay ang kanilang mga disipulo. Iyon ay nagbibigay na sa kanila ng mukha. May buhay pa rin siya ngayon, kaya walang dahilan para puntahan nila tayo. Kahit na dumating man ang matandang elder ng Everyday and Everyday Sect, magiging kasing lakas ko pa rin siya. Tama ka, tumango si Queen, talagang walang dapat katakutin ang Ice Palace. 1510. Kung tama ako, ang ginawa niya ay i-compress ang kanyang chi, at ipinadala ito kay Natoy. Habang hinihigop niya ito, hindi siya naka-adapt sa ganoong biglaang pagsabog ng enerhiya, at kaya sumabog ito sa kanyang mga meridian. Sinuri ng Sect Master. Ito ay katulad ng pag-inom ng tubig, uminom ng isang lagok sa isang pagkakataon, at kakayanin ito ng iyong katawan, ngunit ang pag-inom ng isang buong pitchel ng sabay-sabay ay makakasakit sa iyo. Oh! Hindi ba kailangan ng maraming chi? Sabi ni Queen, nagulat sa paliwanag. Sa teorya, ito ay nangangailangan ng maraming. Ito ay katulad ng pagkawala ng iyong lakas upang labanan ang isang kaaway. Tumigil ang Sect Master, medyo nalilito. Ngunit ang taong ito ay medyo espesyal. Tiyak Queen, hindi ba sinabi ni Lee ito noon? Sinabi niya na nawala ng buong lakas si Terence Ford sa kanya, at naging baldado. Ngunit sa isang gabi, hindi lang niya nabawi ang lahat ng kanyang lakas, natalo pa siya.
Mukhang ang mga freelancer ay may maraming kawili-wiling kakayahan din. Napabuntong hininga si Tia Queen. Sa kasamaang palad, siya ay isang batang lalaki, hindi siya makakapasok sa core ng Ice Palace. Ang katotohanan na ang Ice Palace ay hindi tumatanggap ng mga lalaki ay isang panuntunan sa mahabang panahon, hindi lang ito ginawa sa publiko, ngunit kahit sino sa pangunahing grupo sa Ice Palace ay naunawaan ito. Ang panloob na sekta ay ginawa ng mga babae lamang, at ang paraan ng pagpasok ng isang batang lalaki ay dahil ang tagapagmana ng sekta ay lumitaw. Ito ay upang maipanganak ang susunod na henerasyon upang mapanatili ang Ice Palace. Sa mga taong ito, gayunpaman, walang isang tagapagmana ang nagpakita, at kaya walang mga lalaki na lumitaw. Ang lahat ng mga taong humahabol sa posisyon ng panlabas na disipulo ng Ice Palace ay nakita lamang bilang mga panlabas na disipulo na nagsasanay doon gaano man sila kahanga-hanga, hindi sila pinayagang makapasok sa core ng sekta. Ang may-ari ng ina si Lee, halimbawa, ay may kahangahangang kakayahan sa kanyang sarili, at medyo malakas gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga taon na lumipas, siya ay isa lamang simpleng alagad na nagmamasid sa mga pintuan ng sekta. Hindi siya nakapasok sa inner world ng Ice Palace. Ang Ice Palace ay hindi kailangang subukan at akitin ang mga tagalabas sa unang lugar. Umiling ang Sect Master maliwanag, hindi pa rin sapat si Terence para ipasok ang kanyang interes. Medyo curious lang siya. Tama ka. Pero, Sect Master, ano sa tingin mo ang dinadala ng babaeng iyon ni Terence Ford? Si Queen at ang Sect Master ay maaaring master at servant, ngunit pinalaki niya ang Sect Master mula pa noong murang edad matapos ang kanyang shifu. Siya ay mas tulad ng isang tiyahin. Ang dalawa ay hindi nag-abala sa mga formalidad, si Queen ay hindi magiging masyadong formal sa kanya, at ang Sect Master ay tatawagin siyang Tia Queen. Ginawa na niya ito mula pa noong bata pa siya, at ipinagpatuloy niya iyon pagkatapos maging master ng sekta. At dahil sa lakas ng Sect Master, maging ang mga elder ay todo respeto sa kanya. Ang antas ng lakas ng isang tao ay palaging ang pagtukoy sa kadahilanan pagdating sa mga sinaunang sekta pagkatapos ng lahat, at ang lakas ng Sect Master ay naroon. Walang makakalaban sa kanya. Hindi ako sigurado, pero parang malapit na siyang mamatay. Hindi ko masyadong pinansin. Sabi ng Sect Master. Siguro pumapasok siya sa pagsusulit para makuha ang palitan ng tama para mapagaling niya itong kaibigan niya. Marahil. Tumango si Queen. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol kay Terence, naramdaman ni Terence na parang siya ay binabantayan, parang wala siyang naramdaman, ngunit ito ay parang isang natural born na sixth sense. Pumikit si Terence at pumasok kaagad sa Jade Space dahil sa sensory ability ng Jade, gusto niyang makita kung sino lang ang nanunood sa kanya. Ang mga taong ito ay walang anumang masamang hangarin, at ang Jade ay hindi nagre-react kaya't alam niya iyon. Ngunit, ang ikinadismayan niya ay ang hula lang niya na ang mga taong ito ay malapit sa tuktok ng bundok, hindi niya makita ng malinaw kung sino sila. Walang kamalay-malay na itinaas ni Terence ang kanyang ulo sa tuktok ng bundok doon ng Ice Palace. Hindi kaya binabantayan sila ng mga taga roon. Malamang na ganoon. Sa pag-iisip niyan, hinayaan niya ito. Normal lang sa kanila na subaybayan ang mga kalahok. Hindi mapigilan ni Queen na huminto bilang tugon. Nakita niya ba na pinagmamasdan natin siya? Hindi yun maaaring kami ay mga sky class practitioner, at ang mga lower level practitioner ay hindi dapat makaramdam sa amin kung hindi namin gagamitin ang aming practitioner's arts. Maliban kung ang taong ito ay may malakas na natural born sixth sense o nakatanggap ng ilang espesyal na pagsasanay. Umiling ang Sect Master. Marahil ang mga freelancer ay mas mahusay sa pagdama ng mga bagay, ang kanilang mga kakayahan sa kaligtasan ay natural na mas mahusay kaysa sa mga taong lumabas sa mga sekta o bahay, sabi ni Queen. Ang kitty na iyon, gayunpaman, ay medyo katamtaman ang antas ng freelancing na ito. Paano siya nakaligtas ng ganito katagal? Simpleng sabi ng Sect Master. Dahil siya ay isang babae, ang Sect Master ay nagbigay ng kaunting pansin sa kanyang pagkabigo. Oo, mukhang kailangan nating magkaroon ng mas matibay na panuntunan para tukuyin na dapat pumasok ang mga babae. Kung hindi, lalaki lang ang ipapadala ng mga pamilya at sekta.
Tumango si Queen. Palaging magkabanggaan ang magkaaway, at sina Terence at Brian ay nahaharap sa sitwasyong iyon ngayon. Sinusundan nila ang baboy habang naghahanap ng susunod na kayamanan, at nagkataon lang na nakita nilang magkasama sina Neil at Spencer na sinubukang kunin ang nakawan ng isa pang team. Kung ayaw mong mapilayan, ilabas mo lahat ng gamit mo. Sabi ni Spencer habang tinitignan ang team ng malupit. Alam nyo kung gaano kabaliw ang kapangyarihan ni Neil bro. Kung gusto mong lumaban, mas mabuting maghanda na kayong maging lumpo. Ang grupo ay nakatagpo lamang ng 300 taong Snow Lotus, at nagkaroon ng puting oso na nagpoprotekta rito. Gumamit sila ng napakaraming chi at pagsisikap para talunin ito. Kailangang lumabas ang mga taong ito sa sandaling iyon. Naturally, narinig nila kung anong uri ng tao si Nitain. Walang paraan para labanan sila. Hindi sila Natoy o Terence Ford. Ang tanging magagawa nila ay magsumite. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.